Nakatagong sa aking katawan ang hari ng sandali ng paghaharap sa mga demonyo. Ngunit nang ako'y maging hari at iligtas ang akademya, ay inakusahan ako ng mataas at malamig na riina ng kampus na maging demonyo na sumisira sa mundo. Hindi lamang ang mga kakaibang nilalang ang nagnanais na agawin ang aking kapangyarihan, kundi pati na rin ang alyansa ng mga kabalyero na nanabik sa aking lakas. Nang makita ito, hindi na ako magpapanggap. Diretso kong isusuot ang malaking gintong relo. Sandali ng pagpapala. Hari ng pinakamaawain, pinakabuti, pinakamataas, at pinakamakapangyarihan. Hari ng sandali ng paghaharap sa mga demonyo. Lahat ng pagkakataon ay dapat ipagdiwang para sa akin. At ngayon ay araw ng pangkalahatang pagsusulit. Sa loob ng lugar ng pagsusulit, ako'y umiikot ng lapis. Habang inaalala ang aking bayan, 18 taon na ang nakalipas. Ako'y naglakbay patungo sa mundong ito na sinasabing may mga halimaw. Inactivate ang template ng hari ng sandali ng paghaharap sa mga demonyo. Nagkaroon ng tunay na orasan ng hari ng pagsamba. At higit pa, tuwirang minana ang lakas ng 20 mga pangunahing kabalyero. Ngunit para magising ang kapangyarihan ng paghaharap sa mga demonyo, kailangan magpatuloy sa pagpatay ng mga halimaw para ma-unlock ang progreso. Ngunit sa loob ng 18 taon, hindi ko pa nakikita ang kahit isang halimaw. Kung patuloy ito, kailan pa kaya magigising ang kapangyarihan ng paghaharap sa mga demonyo? Bigla, isang lalaki sa harapan. Agad itong tumayo. Kinuha ang pagsusulit at agad itong pinunit. Agad itong ipinakita sa lahat ng tao sa silid ng pagsusulit. Sa susunod na sandali, nakita kong biglang lumitaw ang nakakagimbal na mga guhit sa mukha ng lalaki. Ang kanyang katawan ay biglang lumobo. Agad siyang naging isang berdeng napakapangit na halimaw. Halimaw, nagtaka ako. Sobrang pamilyar ako sa halimaw na ito. Mukhang hindi talaga nagkamali ang sistema. Totoo nga na may mga halimaw sa mundong ito. Nakita kong tumingin ang halimaw sa tao sa tabi. Ang matutulis na pangil ay agad na itinaas. Agad itong lumapit sa nakatungangan na estudyanteng babae. Sa pagkakataong iyon, ang kanyang katawan ay tumama ng malakas. Diretso itong bumangga sa harapang mesa ng klase. Matinding nahulog sa lupa. Hindi pa tumatakbo. Nakatingin sa isang grupo na nakatingin sa akin. Parang nanonood ng mga estudyanteng bayani. Agad akong nagsalita upang magpaalala. Bilisan mo, tumakas ka. Agad ding tumugon ang guro sa pagsusulit. Agad niyang hinila ang mga estudyante upang tumakas. Kakagaling lang sa pinto. Katabing silid ng pagsusulit. Bigla ring narinig ang mga sigaw at ungol. Sira! Bilisan mo, tumakbo. May mga halimaw. Lokasyon ng pangkalahatang pagsusulit. Pwedeng gawing pelikula to. Sa isang iglap, ang buong gusali ng pagtuturo ng Nanjing First High School ay nahulog sa kaguluhan. Mayroon bang ibang kasama? Pinulot ko ang aking ulo. Nakatingin sa kabila na gumagapang mula sa lupa ang uod. Isang drive ang lumitaw sa aking kamay. Nakalagay sa aking bewang. Zio, magiba ng anyo. Oras ng rider. Maskarang kabalyero Zio. Unang laban ng hari ng panahon. Para lang sa mga karaniwang uod. Ikinalulungkot ko. Isang malakas na suntok ang ibinuhos. Walang kaalam-alam na uod. Agad na tumilapon palabas. Matinding sumalpok sa pader. Sumabog. Binitiwan ang kamao. Para lang akong nakaramdam ng kasiyahan. Ang kamaong ito. Pero ako ay naghintay ng 20 taon. Nakikinig sa ingay sa labas. Medyo inaasahan ko pa. May iba pang kakaibang insekto. Kung maaayos lahat ng ito, hindi ko alam kung gaano kataas ang progreso. Sa nakaraang buhay, isa akong tagahanga ng maskarang kabalyero. Sino ang hindi mahihilig sa malaking gintong relo ng isang supermodel? Pero sa oras na ako ay lalabas na, biglang may narinig akong mabilis na tunog ng mga hakbang. Isang magandang anyo na nakasuot ng uniforme ang sumugod papasok. May puno ng hindi ka panipaniwala na tono na umakyat. Ito ang hari ng sandali. Hari ng sandali ng paghaharap sa mga demonyo. Ang demonyo na sinasabi nila, 1 taon na ang nakalipas. Biglang naglabas ng balita ang kagawaran ng seguridad ng mga kabalyero. Sa hinaharap, may lalabas na maskarang kabalyero na ang pangalan ay hari ng sandali. Siya ay magwawasak ng lahat ng maskarang kabalyero. Pati na ang mundo, maging taglay ang lahat ng lakas ng maskarang kabalyero sa isang katawan. Lumampas sa panahon at espasyo. Ang pinakamatatag na maskarang kabalyero na nakakaalam ng nakaraan at hinaharap. Hari ng sandali ng paghaharap sa mga demonyo. Ang mga nakatataas sa kagawaran ng seguridad ng mga kabalyero ay seryosong tiningnan ito. Direkta nilang ipinaabot ang bagay na ito sa bawat sangay. Pero tungkol sa pagkakakilanlan ng kabilang panig, wala ni isang detalyadong impormasyon. Isang larawan lang, at ang kabalyero sa larawan ay pareho ng nasa harap ko. Punong-puno ng tanong ang aking mukha. Demonyo, ako, ay nakita ko ang kabilang panig, na kumuha ng isang drive, at nagbago. Short Rise Rushing Cheetah. Subukan mong talunin ang demonyong ito at maiiwan sa alikabok. Lumabas ang maskarang kabalyero Valkyrie. Siya ay tumalon. Ginamit ang kanyang shooting enhancer bilang armas. Pinatarget ang sunod-sunod na pagbaril. Ang mga ilaw na bala ay umagos. Diretso itong sumabog sa tabi ko. Ang mga spark ay pumasok. Ang usok ay kumakalat. Si Jen Chuksu ay tumitig sa makapal na ulap. Nakatumba na ba? Pero bago pa matapos ang kanyang salita, biglang mula sa usok, isang kamay ang tumuro upang pawiin ang usok. Pero ganitong atake lang ang nais tapusin. Nakangarap ng gising sa maliwanag na araw, itigil mo na. Ginoong Giant Chuksu, kilala ko ang kapwa.
Kilalang riina ng kampus ng Nanjing No Isa High School, Giant Chuksu, pero hindi ko talaga inaasahan na siya pala ay maskarang kabalyero Valkyrie. Kilala mo ako? Napatigil si Giant Chuksu sa kanyang katawan. Ang kilos niyang may intensyong umatake ay huminto ng sandali. Pero agad, itinaas niya ang kanyang shooting driver sa kamay. Kumambyo ako upang umiwas. Pagkatapos, tumalon ako sa lupa. Bigla siyang sumugod palapit. Nang siya ay lumapit ng husto, pinigilan ko ang kanyang kanang braso na ituloy ang pagbaril. Sabi ko, ayos ba sa iyo ang ganito? Ano ang ibig mong sabihin sa pag-atake mo sa akin na walang dahilan? Bukod dito, dapat mong ipaliwanag ang bagay tungkol sa demonyo, hindi ba? Kinagat ni Giant Chuksu ang kanyang mga ngipin. Ang kakaibang insekto ba ay hindi mo pinapadala upang atakihin ang lokasyon ng pangkalahatang pagsusulit? Ano ba talaga ang pakay mo? Demonyo, ang aking sulyap, mula sa aking pagkabahala kanina. Naging parang nakatitig na sa isang tanga. Huwag muna nating pag-usapan paano ako naging demonyo. Basta't sinabi mo na ang kakaibang insekto ay ako ang nagutos. Hindi ko matanggap ito. Wala akong ugaling ituring na mga insekto bilang mga nasasakupan. Si Giant Chuksu ay bahagyang nagulat sa narinig. Hindi sila magkasama ng mga kakaibang insekto. Pero sabay silang narito. Sobrang coincidence naman yon. Sa anumang kaso, siya ang demonyo na kayang sirain ang mundo. Kailangan kong pigilin siya. Sa pag-iisip na ito, hinampas niya ang kanyang mga pangil. Agad siyang sumipa gamit ang kanang binti. Pinindot ko ito gamit ang isang kamay. Harangan ang kanyang atake. Pagkatapos ay itinulak ko ang aking braso. Nakagambala sa kanyang balak na makapagbaril na malapit. Ang katawan ni maskarang kabalyero Valkyrie ay natitimbang na natatalisod at umatras. At nang makabalik siya sa balanse, si Giant Chuksu ay agad na itinaas ang kanyang baril. Nakatingin sa malamig na dulo ng baril. Nanggigigil ako. Hindi ba tayo nagkakaintindihan sa wika? Kung gayon, gamitin natin ito upang makipag-usap. Espada ng ultimong limitasyon sa oras. Sa oras na ang mga liwanag na bala ay papalapit. Agad na nag-swing ang mahabang espada. Tumpak na tumaga ng diretsyo sa pinakaunang liwanag na bala. Hadlangan ang kasunod na atake. Pagkatapos, isang hakbang ang ginawa. Mabilis na lumapit. Mula sa kamay, ang mahabang espada ay humampas pataas. Nararamdaman ng panganib, si Giant Chuksu ay lumihis. Ngunit sa oras na siya ilumingon, ang shooting sublimation device ay instinctively umangat at handang umatek. Ang espadang iyon ay diretsong dumaan sa kanyang braso. Ang braso ni Giant Chuksu ay nanginginig. Ang shooting sublimation device ay agad na naitapon palayo. Pagkatapos, ang espadang iyon ay itinaga sa balikat at biglang humampas. Ay! Si Giant Chuksu ay sumigaw sa sakit. Ang kanyang katawan ay patuloy na umatras. Huling atake. Nagpalit ako sa time limit sword. Para sa gun mode, time charge. 5,432. Zero time. Umatake. Kasama ang kapangyarihan ng ilusyon ng orasan na nagtipon sa dulo ng baril. Ang liwanag ay sumiklab sa sandaling pinindot ang gatilyo. Siya ay nagpalabas ng liwanag na parang bala. Si Giant Chuksu na hindi nakapag-iwas ay tinamaan ng mabigat. Ang buong katawan niya ay hindi nakapagpigil na tumilapon palayo. Bumangga ng malakas sa pader ng eksaminasyon. Dumaan ang mahina at banayad na liwanag sa katawan. Nawala ang anyo ni Giant Chuksu. Ngayon, dapat ay nauunawaan mo na ang mga sinasabi ko. Hari ng sandali ng paghaharap sa mga demonyo. Ano ang nangyayari? Ibinaba ko ang baril ng limitasyon ng panahon. Nagtanong ako ng may pagdududa. Hindi ko pa nagigising ang kapangyarihan ng paghaharap sa mga demonyo. Bakit tinawag na agad ang hari ng mga demonyo? Nakasubsob si Giant Chuksu sa lupa. Naghihirap na umungol siya ng kaunti. Nais na niyang magsalita. Biglang may mga tunog na pumutok sa hangin. Ito ay ang insekto na may kakayahang kontrolin ang pag-akyat ng panahon. Isang dilaw na insekto ng gagamba. Kasama ang isang grupo ng mga uod. Biglang lumitaw. Nakita ako ng insekto. Matapos maguluhan ng bahagya. Biglang lumitaw ang nakakatakot na anyo ng isang tao na may maputlang mukha. Ministro ng oras. Hari ng sandali ng paghaharap sa mga demonyo. Natagpuan kita. Ang iyong lakas. Akin na ito. Nawala ang anino ng tao sa nakakatakot na anyo. Agad na bumangon ang katawan at biglang nawala. Kakayahang kontrolin ang oras. Bigla akong nakaramdam ng malamig na hangin sa likod. Agad akong umikot. Ang atake ng iyon ay mula sa insekto. Wala akong nakuha. Ngunit bago ako makabawi, ang kalaban ay muling nawala. Kakayahang kontrolin ang oras. Kahit na ang likas na katangian nito ay nakakaapekto sa oras. Ngunit ang ipinapakita nito ay ang epekto ng pagpapabilis. Halos hindi makita ng mata. At sa sandaling ito, nakahandusay sa lupa. Si Giant Chuksu na puno ng puot sa kasamaan, ay sa wakas na pagtanto. Ang demonyo, mukhang hindi siya kasama ng mga insekto. Talagang hindi sila magkasama. Dumating siya upang agawin ang kapangyarihan ng hari ng sandali ng paghaharap sa mga demonyo. Naku, huwag silang hayaang magtagumpay. Sa pag-iisip na ito, agad na nagpapaalala si Giant Chuksu. Mag-ingat, ito ay kakayahang kontrolin ang oras. Kung wala kang kakayahang magpabilis, dumaan ka na agad. Huwag hayaang ang iyong lakas mapunta sa mga insekto. Isa lamang itong kakayahang magpabilis ng insekto. Nagpalit ako ng sandata para sa mode ng espada ng kontrol ng oras. Hindi maipindot ang orasan ng hari. Tapos oras. Zio. Giri-giri slash. Sa isang saglit,
Sa espada ng limitasyon sa oras, lumitaw ang mapanganib na ningning. Ang ilusyon ng orasan, naging lakas na nagtipon. Kasabay nito, ang spider monster ay biglang sumugod mula sa likuran. Itinaas ang mga matatalim na kuko, upang butasin ang katawan ng hari ng sandali ng paghaharap sa mga demonyo. Sa likod, bahagyang nagbago ang mukha ni Jiang Chuxui. Matinding pinipigilan ang sakit sa katawan. Sumigaw ng paalala. Ngunit sa sandaling lumapit ang spider monster. Ang espada ng limitasyon sa oras sa aking kamay. Biglang bumaliktad at humampas. Boom! Ang malamig na ningning ay pinutol ang katawan ng spider monster. Ang kanyang katawan ay panandaliang nanigas. Sumabog na parang etso. Kasabay nito, narinig ang boses ng sistema. Binabati ang host sa pagkatalo ng spider monster. Pagunlad ng kapangyarihan ng paghaharap sa mga demonyo 1.1. Tumagilid ang aking mga mata. Sa wakas ay may reaksyon na. Nakakuha ng malaking gintong relo. Sa wakas ay isang bagay na naasahan na. Isipin lang ito. Bahagyang gumalaw ang aking mga mata. Nahulog sa ibang mga uod. Sila ay patungo kay Jiang Chuxui. Bang, bang, bang. Nagpalit ako sa espada ng kontrol ng oras. Agad na nagpapaputok. Diretsong tinamaan ang 5 uod. At agad na pinasabog ang 4. Pero mukhang may kakaibang katangian ang mga alien na uod na ito. Sa ilalim ng sunod-sunod na pagbaril ng espada ng kontrol ng oras. Isang uod ang hindi tumama. Agad na nagbuhos ng balat. At nagbago sa puting spider na nasa tamang gulang. Ngunit tumingin ito sa akin. At agad na umalis sa estado ng pagtaas ng oras. Talaga palang para sa pagtaas ng oras. Mas mainam talagang gumamit ng pagtaas ng oras. Habang sinasabi ko ito, kinuha ko ang gintong Granzio na orasan. Granzio, Granzio, nagbago. Sa susunod na sandali, itinataas ko ang aking kamay. Pinindot ang eskultura ng aking armor. Kabuto, armor. Ang gintong Granzio na pintuan ay nagbukas. Lumabas ang diyosa ng araw na armor. Diretsong tinamaan ang aking baywang. Lock up para sa pagtaas ng oras. At agad na sinundan ang alien na uod. Kasabay nito, naglaho ang aking katawan. Nagbibiro ka. Matapos ang 20 taon ng paghihirap, sa wakas ay nakatagpo ako ng kakaibang insekto. Gusto ko lang talagang tumakas. Sa likod, nakatagilid si Jiang Chuxui sa pader, ang isip ay malabo. Sa malabo, nakakita ako ng isang gintong liwanag. Bahagyang tumagilid ang aking ulo. Nahilo ako. Agad na sumulpot ang isang grupo ng mga tao na nakasuot ng uniforme. Ginoong Jiang. Ginoong Isya. Pakiusap, pakisuri ang kalagayan ni Ginoong Jiang. Nang marinig ito, isang magandang babae na nakasuot ng gintong mahigpit na damit ang lumabas. Siya ay tumugon habang bahagyang itinaas ang mga mata na kumikislap na may datos. Nakaharap sa nasirang kamera dahil sa laban. Biglang bumangon ang kanyang mapupulang labi. Sa oras na ito, ang gagamba na nagtagumpay na makatakas gamit ang kakayahan sa pagbago ng oras. Tila may napansin siya. Isang liko. Nakita niyang may kabalyero sa likod na humahabol. Ang Ayen. Ang hari ng sandali ng paghaharap sa mga demonyo ay humahabol pa rin sa akin. Sa pagkakataong ito, mukhang talagang may mangyayari sa insekto. Ang matang itim na insekto ay puno ng takot. Bigla, isang anyo, agad itong lumitaw sa kanyang harapan. Ito ay si araw na Diyos, Jiao Dao. Bigla ring may lumitaw na anyo mula sa likuran. Hari ng pagsamba, buhay ng pagsamba. Isa sa harapan at isa sa likuran. Pinigilan ang mahina, kawawa at walang tulong na itim na insekto sa gitna. Ang matang itim na insekto ay naguluhan. Tumingin muli sa likuran. Maikling pag-aalinlangan. Gumawa ito ng desisyon. Agad nitong sinimulan ang pagtaas ng oras. Tumakbo patungo kay Jiao Dao. Kumitit ng sapantahan na parang naghahagis ng sapot. Kasabay nito'y tumaga ang matutulis na pangil. At si Jiao Dao ay unang umabot sa kanyang baywang. Pagtaas ng oras. Mabilis na pinindot ang buttons ng aparato ng insekto sa kanyang baywang. Sipa ng kabalyero. Mula sa kanyang pangil ay nagsimulang magtipon ng kidlat. Mabilis na umikot sa kanyang kanang binti. Isang sipa. Ang matang itim na insekto ay biglang sumabog. Binabati ang mayari sa pagkatalo sa puting spider adult. Antas ng lakasan ng paghaharap sa mga demonyo 2.5. Nakikinig sa boses ng sistema. Ilalagay ko ang kamay ko sa driver. Naghahanda akong alisin ang anyo. Ngunit bigla akong nakarinig. Isang tinig na tila nanginginig. Oras na Jade. Hari ng sandali ng paghaharap sa mga demonyo. Narito na naman. Nakakita ng multo. 20 taon nang walang kinalaman sa maskarang kabalyero. Bakit ngayon pa lang? Lahat ng tao ay tinatawag ang kanilang sarili na hari ng sandali ng paghaharap sa mga demonyo. Lumiko. Nakita ang isang pusa na puti at malambot na nakadapa sa lupa. Ang nagsalita kanina. Ito nga ang puting pusa. Tungkol sa kakayahang magsalita. Pinikit ko ang aking mga mata. Nakatingin sa binti ng pusa. Ang panlabas na balat ay napunit. Ipinakita ang mga sugat. Ngunit hindi dugo ang lumabas mula sa sugat. Kung hindi ay mga spark, na may balat na mekanikal. Mekanikal na pusa. Medyo nagulat ako. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakakita ako ng ganito. Iya'y nakatalinuhan. Si Elizabeth ay may kapansanan sa paglalakad. Ang mga mata ng pusa ay may kaunting pagdududa. Ikaw ba ay isang maskarang kabalyero ng oras? Hari ng sandali ng paghaharap sa mga demonyo. Elizabeth, bakit ang malas mo? Siya ay nag-aalinlangan kung nagkaanak ang pusa. Kakapanganak lang mula sa mga baliw na walang moralidad.
Akasan mula sa mga kamay ng isang baliw. Paano natin nahanap ang ating sarili sa mukha ng ang maalamat na prinsipe ng mga demonyo? Hari ng sandali ng paghaharap sa mga demonyo. Isang demonyo na kayang lipulin ang mundo. Sumiksik ako. Sabi ko, saan niyo nakuha ang balita tungkol sa hari ng sandali ng paghaharap sa mga demonyo? Si Elizabeth ay tila magsasalita. Pero bigla, para bang may nakita siyang nakakatakot. Sila ay humahabol na. Sino ang humahabol dito? Pinag-isipan kong tumaas ang aking ulo. Tumingin ako sa direksyong tinitingnan niya. Sa aking paningin ay, dalawang lalaking nakasuot ng tuksedo. Mga lalaking mukhang seryoso. Ang kanilang mga titig, sabay-sabay na napunta sa maliit na puting pusa. Biglang nagsalita ang lalaki sa kaliwa sa kanyang earpiece. Natagpuan si Elizabeth. Pero boss, sa tabi ni Elizabeth, may isang ginto na maskarang kabalyero. Yuha! Sa kabilang dulo ng earpiece, narinig ang isang nagulat na boses. Ang ginto na maskarang kabalyero. Sino? Siya ba ay isang mula sa sangay ng demonyo? Yung tao na yon, hindi ba't may masamang ugnayan sa no technology? Hindi siya. Isa siyang maskarang kabalyero na hindi pa nakikita. Matapos magtama ng tingin ang dalawang lalaking nakasweet. Sinabi, kaya't ayusin na lang yan. Sa kahit anong paraan. Huwag hayaan makataka si Elizabeth. Kaya't ang dalawang lalaki, biglang kumuha ng isang bagay na katulad ng eFace drive. Yun ay ang Gaia Memory. Ito ay nakapaloob sa mga alaala ng Earth gamit ang espesyal na programa. Lakas na nabuo, magma ng lava, Trex, Tyrannosaurus Rex. Nang pinindot ng dalawa ang memory, ipinasok nila ito sa koneksyon sa kanilang mga leg. At pagkatapos, ang mainit na magma ay sumabog. Ang nakakatakot na Tyrannosaurus ay umuungal. Lava. Lumabas ang pinaghalong Tyrannosaurus. Ito ay talagang Gaia Memory. Medyo nagulat ako. Ang boses ng lava monster ay malamig. Maskarang kabalyero, kung may dapat sisihin, ikaw ang sisihin. Nakakita ng mga bagay na hindi dapat makita. Huwag na tayong magtagal. Sa susunod na segundo, ang kanyang buong katawan ay nag-aalab ng lava. Ang nakakatakot na alon ng apoy ay dumadaloy papunta sa akin. Nakita ito. Dahan-dahan kong inilagay ang aking kamay sa estatwa ni Ye. Para labanan kayo. Ayos na gamitin ito. Magkaibigan na kabalyero. Ang gintong pintuan ng panahon ng mataas na emperador ay bumukas. Maskarang kabalyero Githifang Joker. Nagpakita ang malupit na nilalang. Sa kanyang braso. Diretso niyang ipinakita ang pilak na talim ng braso. Isang hiwa ang gumugupit sa apoy. Ito, tinawag ang iba pang maskarang kabalyero. Paano mangyayari yon? Ang pinaghalong lava ay nagulat at nagsalita. Ito ba ay ang Ace Memory? Ano ang isa pa? Ang halong anyo ng May Rex ay nagulat at sumigaw. Ngunit ang pangil na Jade tablet sa estado ng pagkabaliw ay hindi magbabalabala. Diretsong sumugod. Tinatanggap ang atake ng halo-halong anyo ng lava. Ipinasa ang braso sa bibig ng halong anyo ng May Rex. Agad na napinsala ang malaki at nakakatakot na bibig ng May Rex. Sumakit ang ulo ng kalaban na nanginginig. Ang mga sigaw ng sakit ay umuulit. Agad na sumalampas ang pangil na trump card. Sinalpak ang kanang kamao sa ulo ng halo-halong anyo ng lava. Ipinasa muli ang braso sa katawan ng lava. Nagwaging pagputol. Bang! Dalawang tunog na malakas. Ang lava at halong anyo ng May Rex ay nahulog pabalik. Punong-puno ng mga sugat. Pangunahing nawalan ng kakayahan sa laban. Nagkaroon ng tunog ng takot. Baliw. Ito ay hindi talaga isang maskarang kabalyero. Sino ka ba talaga? Nakayakap ang aking mga braso sa aking dibdib. Maskarang kabalyero ng panahon. Siyempre, nahuhulaan ko na ang susunod mong sasabihin ay demonyo. Sabi na, nang matapos ang kanyang sinasabi, bumalik ang pamilyar na mga salita. Panahon ng hari. Ikaw ang hari ng sandali ng paghaharap sa mga demonyo. Yung demonyo na magwawasak sa mundo sa hinaharap. Umangal ako. Magwawasak ng mundo. Hindi ba trabaho iyon ng imperial na kabalyero? Humampas ako ng kamay. Mga pangunahing pahalang. Agad akong nagpress sa memorya ng pangunahing pahalang sa aking bewang. Maximum drive. Agad. Nagsimula ang mga makintab na matulis na talim sa mga binti ng pangunahing pahalang. Ang kanyang katawan ay biglang tumalon. Kasabay ng pagikot ng kanyang katawan. Ang malamig na liwanag ng talim ay tumama sa lava. At sa katawan ng pinaghalong Tyrannosaurus. Sa gitna ng dalawang sigaw, ang kanilang mga katawan ay sumabog. Binabati kita, host, sa pagdaig sa lava. Halong baka. Pag-ibangon ng lakas ng paghaharap sa mga demonyo, antas 37. Bigla. Dalawang tao na marumi ang damit sa liwanag ng apoy. Dito sa lig ay may nakausling memory chip. Biglang sumabog. Agad na namatay. Ito ay, bahagya akong naguluhan. Ang Gaia memory chip ay hindi nakahiwalay sa katawan. At sa oras na ito, ang maliit na puting pusa ay naglalakad na may pagkatalisod. Tao mula sa kaharian. Nag-install ng self-destruct device sa loob ng Gaia memory chip. Kapag nakumpirma ang pagkatalo, agad itong sisira sa sarili. Pumatay at magtakip. Upang maiwasan ang paglabas ng kanilang mga lihim. Kaharian. Bahagya akong naguguluhan. Ipinaliwanag ni Elizabeth. Ito ay isang mahiwagang samahan na gumagawa ng Gaia memory chip. Mayroon tayong ugnayang kooperasyon sa kanila. Pero dahil sa isang memory chip, naghihiwalay ang kooperasyon. Si Elizabeth ay pinatay nila. Sa pag-iisip na ito, ang mukha ng puting pusa ay nagpakita ng kaunting paghamak at hindi pagkakontento. Isang grupo na hindi nirerespeto ang espiritu ng kasunduan.
mga tanga na nalululong sa kapangyarihan. Pero bigla siyang huminto sandali, parang nakaramdam ng isang bagay. Itinaas ang kanyang ulo, at natagpuan ang aking mapanlikhang mga mata. Ikaw, maliit na pusa. Mukhang marami kang alam. Bilang isang lay na matalino, dapat ay nakaimbak ka ng lahat, di ba? Hayaan mong tingnan ko. Ano ang nangyayari? Nagbukas ang dimensyon na pader ng emperador na kabalyero. Niyayakap ko si Elizabeth. Nawawala. Lungsod ng Nanjing. Gusali ng sangay ng kagawaran ng seguridad ng mga kabalyero. Biglang umupo si Jen Chuksui mula sa kanyang kama sa ospital, na hinihingal ng medyo labis. Sa mga panahong ito, may isang boses na narinig sa tabi. Huwag kang masyadong excited. Marahil ay mauunawaan ko ang iyong nararamdaman ngayon. Pero ang iyong katawan, hindi maaring magulo ng ganito. Itinataas niya ang kanyang mga mata na puno ng pagdududa. Nahuli ang isang gintong silweta na pumasok. Isha. Kilala ni Jen Chuksui siya, tao ng no technology. Ngayon ay nagtatrabaho bilang konsultant sa kanilang kagawaran ng seguridad ng mga kabalyero. Pangunahin niyang tinutulungan silang bumuo ng mga shooting driver. Ang kanyang driver ay ginawa ng kabilang panig. Kamusta? Bumabati si Isha. Dumating sa tabi ng kama. Biglang nagtanong na may kaunting pagkamangha. Harapin ng personal. Ang maskarang kabalyero na si hari ng sandali ng paghaharap sa mga demonyo. Ang demonyong hari na sisira sa mundo sa hinaharap. Ano ang pakiramdam? Ito. Naguluhan si Jen Chuksui. Umubot siya ng bigat at nagsi. Napakalakas ng demonyong hari. Agad akong natalo. Nakita ko. Huwag nang pag-usapan ang issue ng performance ng shooting driver. Ang kapangyarihan ng nagbabalakayo ay masyadong halata ang agwat. Tumango si Isha. Sino ang kanyang tunay na pagkatao? Naalala ko. Mukhang kilala niya ako sa nakaraang pag-uusap. Medyo naguguluhan si Jen Chuksui. Tungkol dito, bahagyang umikot ang mga mata ni Isha. Nakatingin sa pintuan. Tungkol sa hari ng mga demonyo. Magtanong ka sa inyong ministro. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Kagawaran ng seguridad ng mga kabalyero ng Nanjing. Ministro ng ehekutibong unit na si Wu Daosheng. Nakasuot ng katamtamang damit. Pumasok na may tungkod. Tungkol sa pagkakakilanlan ng hari ng mga demonyo. Kinatigan namin ito gamit ang kamera sa lokasyon ng pangkalahatang pagsusulit. Unang mataas na paaralan ng Nanjing. Itim na fox. Biglang lumitaw sa isip ni Jen Chuksui ang isang anino. Paano magiging isang mataas na mag-aral ang hari ng mga demonyo? Isang mataas na mag-aaral. Anong dahilan para wasakin ang mundo? Kasama si Wu Daosheng. Isang lalaki na nasa 30 taon na at nasa kanyang kasikatan. Si Zuhan na kabilang sa ehekutibong unit ng Nanjing. Tingnan mo na lang. Kinuha niya ang isang espesyal na telepono. Ang mga kuha mula sa kamera ng pagsusulit. Ipinakita ito. Sa larawan, talagang ang insekto na nahulog sa pagsusulit ay biglang lumitaw. At pagkatapos ay iniligtas ko ang tao. Ang larawan ng pagbabagong maging hari ng oras. Nasira ang likurang kamera. At natapos na. Bahagyang nagbago ang magandang mukha ni Jen Chuksui. Kaya sinasabi mo na talagang inakusahan ko ng hindi tama ang hari ng mga demonyo. Siya ang tumulong sa mga tao. Hindi siya ang naguutos sa mga insekto. Pero sa oras na ito, biglang nagbuka ng bibig si Wu Daosheng. Nakita mo rin, ang kamera sa lugar ay nasira dahil sa aksidente. Wala tayong paraan para malaman ang mga susunod na pangyayari. Nasa lugar ka. Dapat alam mo ang ilan. Halimbawa, saan pumunta ang hari ng sandali ng paghaharap sa mga demonyo? Umiling si Jen Chuksui. Ikwento ang detalyadong pangyayari noon. Noong panahong iyon, malubha akong nasugatan. Naligo ako sa pagkawala ng ulirat. Pero bago ako mawalan ng ulirat, naalala kong may isa pang insekto na nagbabalat. Mukhang nagpunta ang hari ng sandali ng paghaharap sa mga demonyo para habulin ito. Naging tahimik si Wu Daosheng saglit. Tumingin siya kay Zuhan. Kung gayon, tara, imbestigahan ang tungkol sa pagbabago ng hari. At lahat ng bagay tungkol sa itim na ruso. Hanapin kung nasaan siya ngayon. At dalhin siya pabalik. Ipinatong ni Zuhan ang kanyang cellphone. Pero sa hitsura ng demonyo, hindi siya ang tipo na susuko ng basta-basta. Basta't buhay pa siya, okay na. Malamig na nagsalita si Wu Daosheng. Sa madaling salita, huwag hayaan ang mga insekto o ibang mga halimaw na makuha ang hari ng sandali ng paghaharap sa mga demonyo. May itinatagong lihim ba ang inyong kagawaran ng seguridad ng mga kabalyero? Ang tiyak na panalo. Interesado si Isha. Yan ay ang hari ng mga demonyo. Bahagyang itinataas ni Wu Daosheng ang kanyang mga mata. Iyan ay sa hinaharap. Ngayon siya ay isang maskarang kabalyero na si Shisheng. Isang kabalyero na may mahusay na kakayahan sa labanan lamang. Valkyrie, magpahinga ka muna para sa iyong mga sugat. Tayo na. Siya ay may matandang katawan. Dahan-dahang lumingon. Nang makaalis na ang dalawa, nagdalawang isip si Jen Chuksui. Tinanong, Ginoong Isha, ano na ang nangyari pagkatapos kong mawalan ng malay? Nang marinig ito, maingat na humahawak si Isha sa kanyang mahabang buhok. Nakangiti ng may pilyong ngiti. Dahil sa naunang pagpaplano ng kagawaran ng seguridad, nakatayo ang mga kabalyero malapit sa lokasyon ng pagsusulit. Kaya't ang hari ng mga demonyo ang unang umatake. Nakakuha ito ng atensyon ng ibang insekto. Kaya't ilang tao lamang ang nasugatan. Maluwag na humina si Jen Chuksui. Walang namatay. Iyon na ang pinakamagandang balita. Ngunit tumanggi si Isha. Iyon ay walang namatay sa Nanjing no isa high school lamang.
Ngayong taon, ang bilang ng mga tao sa Nanjing na lihim na pinatay ng mga kakaibang insekto ay hindi mabilang. Ang mga halimaw ay laganap. Ang ilang mga kabalyero ay nahuhumaling pa sa kapangyarihan. Wala silang magawa. Ang mamuhay sa ganitong panahon ay talagang kaawa-awa para sa mga karaniwang tao. Sa pagsasalita tungkol dito, siya ay biglang may naisip. Sinasabi mo ba kung may posibilidad na ang Demon King ay nagmumula sa ganitong panahon? Kaya't nagkaroon siya ng dahilan upang mabuhay. Si Jen Chuksu ay nakayuko. Ang kanyang magandang mukha ay may bahagyang gulo. Sinasabi mo ba na siya sa hinaharap ay magiging Demon King? Ito ba ay dahil sa panggigipit ng panahon? Sino ang nakakaalam? Si Esya ay nakayuko. Humagulgol siya. Ang pagkakakilanlan ng Demon King ay nahayag ng maaga. At ngayon ay kailangan niyang harapin ang lahat ng mga puwersa at panghuhuli ng halimaw. Ang larawan na yon, kahit sa simpleng pag-iisip ay nakakaawa. Ang kanyang sinasabi ay may katwiran. Walang maaring ipananggal ng Giant Chuksu. Ngunit sa kanyang isipan ay lumutang ang isang malabo at malabong larawan. Ito ay parang ginintuan na ukit. Mukhang may ilang rebulto siyang pamilyar. Madali lang bang talunin ang demonong hari? Isya ay nagangat ng kilay. Ang ekspresyon mo, may naiisip ka ba? Naguluhan si Jen Chuksu. Wala naman. Ganun ba? Si Isya ay napangiti na may gintong mga mata. Naghahanda ng magsalita. Biglang kumislap ang Bluetooth na headset. Si Elizabeth. Sa sandaling ito, ang kabilang bahagi. Umuwi ako. Umupo sa sopa. Tumingin kay Isya at nagsabi ng direkta. Ikaw ba ang nagsabi? O kaya't ako ang sumira sa'yo? At kinuha ang sagot na gusto ko mula sa iyong imbakan. Ang kuting ay puno ng pagdududa. Ngunit patuloy pa ring nagsasalita. Si Elizabeth ay mula sa No Technology. Isang kumpanya na nakatuon sa larangan ng artipisyal na talino. Gawaing line na matalinong sekretarya ng pusa. Artipisyal na talino ng No Technology. Tumango ako. At nagtanong. Ano na ang tungkol sa demonong hari? Saan niyo nalaman? Ang pangalang hari ng sandali ng paghaharap sa mga demonyo. Ang kagawaran ng seguridad ng mga kabalyero. Ang unang nagbalita, sinabi ni Elizabeth, habang ang kanyang mga mata na parang pusa ay nakatuon sa tiya. Ipinakita ang larawan. Kami, ang No Technology, ay kasalukuyang nakikipagtulungan sa kagawaran ng seguridad ng mga kabalyero. Ayon sa mga patakaran ng pakikipagtulungan ng mga kabalyero, tumutulong sa kagawaran ng seguridad ng mga kabalyero na bumuo ng sistema ng mga kabalyero. Nagdidisenyo at bumubuo ng mga shooting driver. Kaya pala, kayo ang nag-develop nito. Naalala ko ang pagbabago ni Jiang Chuksu sa maskarang kabalyero Valkyrie. Ano naman ang mga patakaran ng pakikipagtulungan ng mga kabalyero? Huminto sandali si Elizabeth. Ayon kay Elizabeth, iyon ay isang hindi pantay na kasunduan na dulot ng digmaan. Noong panahong iyon, napakababa ng antas ng teknolohiya sa bansa. Habang sa ibang bansa, matagumpay nang nakabuo ng ilang sistema ng maskarang kabalyero. Pagkatapos, isang bahagi ng mga dayuhang organisasyon ay sinubukang gamitin ang sistema ng maskarang kabalyero upang salakayin ang bansa. Nang mahanap ito, nagdulot ito ng digmaan sa pagitan ng mga kabalyero. Subalit sa huli, dahil sa ditiyak na dahilan, pumirma ang mga organisasyon sa ibang bansa sa regulasyong ito. Nagtapos ito ng digmaan. Nagsasaad ang regulasyon na kailangan nilang ilabas ang kanilang teknolohiya at makipagtulungan sa kagawaran ng seguridad ng mga kabalyero sa bansa upang tumulong sa pagbuo ng sistemang maskarang kabalyero. Ano ba talaga ang dahilan? Iyon ay napakataas na lihim. Walang karapatan si Elizabeth na malaman na makapagpapahintulot sa mga puwersa sa ibang bansa na pumirma sa ganitong kahiyahiyang kasunduan. Ang digmaan sa larangan ng mga kabalyero na nagsimula noong ika-9 na taon. Ano ba talaga ang nangyari? Nag-isip ako ng sandali. Itinuro ko ang larawan ni Elizabeth na nakaproject. Ano ang kwento ng larawan na ito? Ipinaliwanag ni Elizabeth. Ayon sa sinasabi, ito ay mula sa kagawaran ng seguridad ng mga kabalyero. Sa hinaharap may isang maskarang kabalyero na tinatawag na hari ng sandali ng paghaharap sa mga demonyo. Siya ay darating sa araw ng pagharap sa mga demonyo upang maging hari ng sandali ng paghaharap sa mga demonyo. Sirain ang mundo, kasama ang larawan na ito. Sa kasalukuyan, ang balitang ito ay malawak na nalaman ng mga tao sa kaugnay na larangan. Lahat ng mga organisasyon ng mga kabalyero sa mundo ay may mga hangarin na makuha ka. Nakikita na, ako'y nakasandal sa sofa. Kahit ang mga inseksyon ay kapag nakita ako sa unang tingin, ay nag-iisip na agawin ang aking kapangyarihan ng paghaharap sa mga demonyo. Sa kasalukuyan, tila ako ay may mga kaaway sa buong mundo. Sarili ko, tila mas mukhang script ng isang tagapagsira ng mundo. Dong-dong, tunog ng pagtuktok sa pinto. Biglang dumating. Ako'y bahagyang kumunot ang noo. Sinalin ko kay Elizabeth na huwag munang magsalita. Matapos buksan ang pinto, may nakatayong isang lalaki sa pintuan, na nakasuot ng uniforme ng Jiangno isa. Itim na fox. Narinig ko na parang may lumitaw na halimaw sa inyong exam venue. Totoo ba? Wang Lin, isa sa aking kaklase. Ngunit medyo hindi maganda ang relasyon. Pakiramdam ko ang kanyang titig ay medyo kakaiba. Saan mo narinig yan? Naalala ko. Nasa exam venue ka ng No 2, di ba? Hindi ba't narinig ko ito mula sa class president? Totoo bang may halimaw talaga? Pinaikot ni Wang Lin ang kanyang mga kamay. Mukhang nagtataka. Nagsalita ako ng hindi nagustuhan. Meron. Alam mo ba ang tungkol kay Godzilla? Alam ko.
Anong koneksyon nito sa bagay sa pelikula? Si Wang Lin ay naguguluhan. Bigla akong bumulong. Si Godzilla ang lumitaw sa ating eksaminasyon sa hapon. Pero mga 2 metro lang. Ang mahalaga, marunong pa siyang magsalita ng tao. Hulaan mo kung ano ang sinabi niya. Godzilla. Si Wang Lin ay talagang naguguluhan na. Nagpakilala ako ng walang kaalaman. Ano ang sinabi? Sinabi niyang galing siya sa Teyvat. Dahil sa paglalakbay sa panahon, nagdulot ito ng paglitaw ng mas maliit na katawan. Kailangan niya kami na dalhin siya ng 5 kalahating. Dalhin siya sa Yai para kumain. Upang maibalik ang kanyang lakas. Talagang naguguluhan si Wang Lin. Itim na rusa. Ang biro na ito. Hindi ito nakakatuwa kahit kaunti. Nag-rolling eyes ako. Agad akong gumawa ng galaw para isara ang pinto. Ikaw ang nagbiro muna. Saan ka nakakita ng mga halimaw sa mundong ito? Matulog ka na at maligo ka na. Yai. Sandali. Mahigpit na pinigilan ni Wang Lin ang pinto. Nakita ito. Pinikit ko ang aking mga mata at tumingin sa kanya. Wang Lin, bakit lagi kang tumitingin sa bahay namin? Gusto mong pumasok, hindi ba? Hindi naman. Medyo curious lang. Kumuha ng palusot si Wang Lin. Totoo ba? Diretso kong itinulak ang kabilang tao. Isinara ang pinto. Isang malakas na tunog ng pagsara ng pinto. Ang umuukit sa tainga ni Wang Lin. Medyo naguguluhan siya. Lumingon ako at tiningnan ang mga naglitawang pares ng nakapanghihilakbot na mga mukha sa pasilyo. Na kumikislap sa kakaibang kulay. Sa loob ng silid, mukhang may hindi tama sa kanya. Patuloy siyang patungo sa silid, na tila may hinahanap. Biglang sinabi ni Elizabeth, nga, mas nagtatanong ako. Natutunan niya kaagad ang tungkol sa mga kakaibang insekto. Bahagya kong hinawakan ang aking baba. Sa panahong ito, sa pintuan, mukhang ayaw magpatalo si Wang Lin. Muli na namang narinig ang katok sa pinto. Itim na Soro, may mahalagang bagay akong nais sabihin sa'yo. Tungkol sa mga halimaw, buksan mo ang pinto. Ngunit sa sandaling bumukas ang pinto, biglang sumigaw si Elizabeth. Demonyo, hindi niya maaaring malaman ang mga nangyari sa inyong pagsusulit. Sa estilo ng kagawaran ng seguridad ng mga kabalyero, sinumang may posibleng malaman, lahat ay mawawasak ang alaala. Naramdaman ko ang malamig na pagtingin. Nakita ko sa Wang Lin na kanina ay puno ng nakakaakit ng ngiti. Biglang naging madilim ang kanyang ngiti. Demonyo, ang iyong kapangyarihan ay akin na. At pagkatapos ang kanyang katawan ay biglang lumaki. Naging pangit na anyo ng halimaw. Langaw na insekto, kasabay ng pag-alingawngaw ng matalim na tunog. Ang kalaban ay direktang umatake. Ang mga matutulis na kuko ay tutusok sa aking katawan. Itinataas ko ang aking paa at tumkik. Diretsong tumama sa kalaban. Kinuha ang time-space driver. Pinindot ang orasan ng hari ng oras. Ang armor ng oras ay sumaklaw. Inalis ko ang orasan. Ipinasa ang espada ng kontrol ng oras. Ang nakakainis sa inyo. Sandali ng pagtatapos. Limitadong pag-atake, bumalik. Ang katawan ay dumaan sa 11 halimaw. Ang espada ng kontrol ng oras ay parang daliri ko. Sandali lamang. Ang mga kakaibang insekto ay nanindig sa kanilang lugar. At sabay-sabay silang sumabog. Isang pilak na anyo ng orasan ang lumitaw. Kasabay ng paghiwa ng espada ng kontrol ng oras. Ang mga uod na nasa saklaw ng atake, agad na naubos. Ang nag-iisang kakaibang insekto, ay nalabing ang amoy ng insekto. Pinunasan ko ang espada ng kontrol ng oras. Pagkatapos ay itinuro ko ang mahabang espada sa insekto. Sabihin mo nga, nasaan ang iyong mga kasama? Mukhang medyo nagiging mapagmataas ang kakaibang insekto. Kaya nilang sundan ako hanggang sa bahay. Isang grupo ng mga biktima na nagpapabilis sa aking pagbangon ng lakas ng paghaharap sa mga demonyo. Ngunit ang amoy ng insekto ay hindi pa rin nakakaintindi. Nakita niyang nawasak ang mga uod sa isang iglap. Sa nakakatakot na mukha ng kakaibang insekto, ipinakita lamang ang mukha ni Wang Lin, na may malupit na ngiti. Talagang swerte ko. Ang pinakaunang nakakita sa'yo, ay ako. Ang kapangyarihan ng iyong demonyo, ay akin na. Bumusil ang tunog. Ang kanyang katawan ay biglang lumabas. At agad na nawala mula sa paningin. Naging mas mataas sa oras. Muling lumitaw. Nasa likuran. Kasama ang matalim na sigaw. Ang dalawang kamay ay diretsyo na sumaksak. Hindi makita ang sitwasyon. Mapagmataas at mayabang. Ito ang kalungkutan ng inyong mga insekto. Nanatiling kalmado ang aking mukha. Dahan-dahan kong itinaas ang orasan ng hari ng sandali ng paghaharap sa mga demonyo. Ang lakas ng hari ng sandali ng paghaharap sa mga demonyo ay hindi lamang magagamit pagkatapos magbago. Sa kabila ng hindi pagbabago nyo, ako'y makakabitan pa rin. Kabayo ng bilis. Ang gintong pintuan ay biglang bumukas. Ikalawang pinakamalakas sa panahon ng kapayapaan. Ang veteranong super ng 6 na paa ay lumabas. Sa paglitaw pa lang, kaagad nitong nahadlangan ang adult na insekto na umaatake mula sa likuran. At mabilis na pinaikot ang pagbabago ng bilis ng sasakyan sa kanyang kamay. Bilis. Sa isang sandali, ang posisyon ng dibdib ng kabayo ng bilis na mula sa sasakyan. Ang gulong na nakuhang mabilis na umiikot. At pagkatapos ay pumasok ang kabayo ng bilis sa estado ng pagpapabilis. Sa isang iglap nakita lang, ang mga anino ay nagumapaw sa pasilyo. Iyon ay dulot ng labanan sa pagitan ng mabilis na kabayo at ng insekto sa estado ng pagbilis. Bang! Kasama ng isang malalim na tunog, lumabas ang insekto mula sa langaw. Naapakan ng mabilis na kabayo. Paano posible ito?
Ang mga kakaibang insekto ay labis na naguguluhan at naguguluhan. Hindi ba sinasabi ng lahat? Ngayon ang pinakamahina ang demonyo, hindi ba? At saka, ang maskarang kabalyero na may gulong sa katawan. Saan na naman ito nagmula? Sabi ko ng tahimik, talagang gusto kong marinig ito mula sa iyo ulit. Napakabuti ng aking kapalaran. Ako ang unang nakakita sa iyo na may mga ganitong hangal na salita. Ang mukha ni Wang Lin na nakahiga sa lupa ay naging baluktot. Ang demonyo, ito ay simula pa lamang. Nakatuon sa iyo. Hindi lang ako. Sa susunod na gabi, naghihintay ako sa iyo sa impyerno. Nahagip ko ang pangunahing salita. Biglang may pumasok sa isip ko. Ah, ganoon pala. Siguro ito ang salusalo ng pasasalamat. Yehey! Mukhang marami pang mga kakaibang insekto sa inyo. Nakapasok sa ating South Jiang High School. Tunog ng pagkahulog. Ang espada ng kontrol ng oras ay direktang sa katawan ng langaw na insekto. Binabati ang mayari sa pagpatay sa kakaibang insekto. Ang kapangyarihan ng hari ng sandali ng paghaharap sa mga demonyo ay kasalukuyang umuusad sa antas 5. 5 na nga. Mas malapit na sa susunod na antas ng pagkamalay. Pero sa ngayon, mas interesado ako sa isyu ng pagpapahalaga sa mga guro. Ang huli kong pagkikita kay Wang Lin, tiyak na tao pa rin ang kabila. Matapos ang lahat, wala naman akong naramdaman na kakaiba sa kanya dati. Sa ganitong paraan, ito ay 2 araw bago ang bakasyon ng pangkalahatang pagsusulit. May nangyaring hindi inaasahan ba? Pagpapahalaga sa mga guro. Sakto, samantalahin ang pagkakataong ito. Upang ipaalam sa grupong iyon na nagnanais ng aking kapangyarihan. Na ako ay maskarang kabalyero Shio na magiging demonyo sa hinaharap. Ngunit sa oras na ito, may narinig na mga yapak mula sa hagdang bato. Ang mga nakatira sa gusali. Ang mga naguguluhang boses ay sumunod. Mukhang wala ng ingay. Baka wala ng problema. Anuman, malapit na ang mga pulis. Tayo muna ang umakyat at tingnan. Narinig ang mga tunog na ito. Inalis ko ang aking anyo. Mukhang nandito. Hindi na makakapagpahinga ng maayos sa susunod. Muling ginamit ang kakayahan ng dimensyon ng emperador. Diretsong inilipat ang bahay kung saan ako nakatira. Habang ang ibang tao ay nag-aalangan. Nang dumating na nanginginig sa takot, ang nakita ko ay isang malawak na kawalang laman. Lungkot ng mga bakas ng laban. At hindi nagtagal. Sa ilalim ng gusali, isang itim na sasakyan na eksklusibo para sa kagawaran ng seguridad ng mga kabalyero ang huminto. Bumaba si Zuhan, nakikinig sa usapan ng mga tao sa paligid. Dahan-dahan niyang tinawagan ang isang numero. Ministro, dumating kami ng huli. Ang mga tao ng kagawaran ng seguridad ng mga kabalyero ay hindi rin. Unang pagkakataon na humarap sa ganitong sitwasyon. Medyo bihasa sa pagdala ng mga tao sa paligid. Nagsimulang burahin ang mga alaala. Pagkatapos ay tiningnan ni Zuhan ang nawala. Ang bahay na wala ng laman ay nahulog sa katahimikan. Dapat ay nauna nang natagpuan siya ng mga kakaibang insekto. Hindi masyadong malinaw ang resulta ng laban. Dumating kami ng isang hakbang na huli. Ang mga kakaibang insekto ay talagang mabilis. Sa kabilang dako ng telepono, ang matanda at nag-aalala na noon ni Ministro Wu Daosheng ng Nanjiang ay nakakunot. Hayaan mong ang mga tao sa impormasyon na mag-imbestiga. Lakas ng demonyo. Siya ang labis na pinagmamasdan. Tiyak na hindi dapat mapunta sa kamay ng mga banyagang insekto. Naiintindihan mo ba? Kahit anuman ang buhay o kamatayan, dapat agad na makumpirma ang sitwasyon. Ministro, maghintay na maputol ang tawag. Nakatayo si Zuhan na nakasabunot sa kanyang baywang. O demonyo, isang talagang nakakaguluhing tao. Hindi ba't mas mabuti kung maghintay ka na lang dito ng tahimik? Huwag kang magpahuli sa banyagang insekto. Kung hindi ang hinaharap ng demonyo, talagang magiging katatawanan na. Inilipat ko ang bahay sa isang bahay na nakapangalan sa akin. Nang magtanggal ng umaga, binuksan ko ang aking mga mata. Punong-puno ng enerhiya. Kahapon ay talagang nakipaglaban ako buong araw. Pero ang labanan ay karaniwang mga kabalyero na tinawag para labanan. Wala namang masyadong epekto. Sa halip, tumaas ang antas ng pagkamalay dahil sa kapangyarihan ng demonyo. Tara na, dadalhin kita upang gamutin ang iyong sugat. Kung hindi, magiging problema ang paglakad. Hinawakan ko si Elizabeth. Ang kanyang kanang binti ay tinamaan ng bala na nagdulot ng ganap na pagkasira ng panloob na mekanikal na estruktura. Kaya't medyo mahirap kumilos. At sa bahay namin, wala ring materyales para ayusin ang kanyang binti. Bukod pa rito, ang mga materyales na yon ay hindi basta-basta mabibili. Universidad ng Nanjiang, gusali ng eksperimento, sa pinakalalim ng pasilyo, sa harap ng isang laboratorio na mukhang pinaka-espesyal. Huminto ako kasama si Eliza. Nakatayo sa harap ng sistema ng pagkilala sa mukha. Nag-scan ng kaunti. Sa hindi nagtagal, bumukas ang pilak na pintuang bakal. Isang batang babae na nakasuot ng puting lab coat, na may suot na itim na salamin ang lumitaw. Dumating ka na ah. Ibigay mo sa akin yan. Bago pa ako makapagsalita. Siya ay direktang nagunat ng kamay. Kinuha si Elizabeth at dinala sa loob. Si An Kinyu, kung tama ang alaala ko, ito na ang ikalima, di ba? Nahulaan mo na. O alam mo na ang dahilan ng pagpunta ko dito. Hindi ko naman sinabi ang layunin ko bago ako dumating. Si An Kinyu, 2 taon na ang nakalipas, siya ang lumapit sa akin. At nakilala ko siya sa isang hindi maipaliwanag na paraan. Nang magkaibigan sila. Pero siya ay isang tao na nakatuon sa pananaliksik. Karaniwang isinara niya ang sarili sa laboratorio na ito. Dahil siya ay isang honorary mentor sa South River University.
Ang laboratorio na ito ay sa kanya. Si An Qingyu ay isang kakaibang tao. Medyo parang siya ay isang propeta. Tuwing wala akong sinasabi, para bang alam na niya ang kanyang layunin bago pa man. Ang babaeng ito ay masyadong hindi kaaya-aya. Pero si An Qingyu ay parang dati lang. Walang pagbabago sa kanyang tinig. Hindi ka naman pupunta sa akin ng walang dahilan. At saka hindi ka rin nag-aalaga ng pusa. Bukod dito, makikita ko rin ang bendahe sa binti ng pusa. Sabay nito, ipinatong niya si Elizabeth sa mesa ng eksperimento. Tinanggal ang bendahe, at inilantad ang kanyang butas-butas na binti, at pati na ang mga mekanikal na bahagi nito. Ito ba ay isang Vice Smart Assistant Secretary na binuo ng No Technology? Narinig ko na ito dati. Hindi ko akalain na makikita ko ito ng personal. Saan mo ito nakuha? Mahirap marinig ang kahit kaunting emosyon sa tono niya. Sabi ko, nakuha ko lang ito, naniniwala ka ba? Nagbuhos ako ng tasa ng kape para sa aking sarili. Nakuha lang. Nag-isip si An Qingyu sandali, at tiningnan niya si Elizabeth na parang naguguluhan. Dapat nakakapagsalita ka, di ba? Anong pangalan mo? Elizabeth. Nang marinig ang pangalang ito, biglang nagbago ng kaunti ang tingin ni An Qingyu. Nakita kong parang may hindi tama sa ekspresyon niya. Nagtanong ako na puno ng pagkalito. Wala naman. Basta't naisip ko lang na maganda ang pangalan. Nagsagawa si An Qingyu ng kanyang karaniwang anyo. Tahimik niyang sinagot, "Kamusta? Kaya mo bang ayusin?" Uminom ako ng kape, at casually akong nagtatanong. Sinuri ni An Qingyu ng mabuti. Bahagyang tumango. "Kaya, pero kailangan mong maghintay hanggang gabi. Maghintay ka at dumaan ka mamaya. Tapos, ibalik mo na lang." Ang sinabi mo, bakit parang tila nag-uutos na umalis? Tumaas ang kilay ko at nagtanong pabalik. Kung ganito ang pagkakaintindi mo, wala namang problema. Si An Qingyu ay abala lang sa paghahanda ng iba't ibang kagamitan sa laboratorio. Bukod dito, hindi ba't mayroon pang pangkalahatang pagsusulit ngayon? Ano ang balak mong gawin dito sa akin? Hanggang kailan ka mananatili? Nang marinig ito, pinaikli ko ang aking mga mata. Ngunit si An Qingyu, bakit parang sa tingin ko? Mula sa unang pagkikita mo, alam mo nang hindi na ako pupunta sa pangkalahatang pagsusulit. Talaga? Ang boses ng kausap ay kalmado. Walang anumang emosyon na maririnig. Nakita kong wala siyang balak magsalita pa. Bahagya akong ngumiti. Sige na nga. Kung sinabi mong wala, wala talaga. Sakto lang. Mayroon akong mga bagay na dapat tapusin ngayon. Dumaan ka mamaya para kunin ito. Tumugon si An Qingyu ng isang "i". Nang ako'y umalis, kinuha ni An Qingyu ang isang aklat. Walang nakasulat na anumang salita dito. Pero sa susunod na segundo, siya ay nagsalita. "Ah, kaya pala. Totoo ngang akala ko ay nadiskubre ito nang hindi inaasahan. Dahil dito, manatili ka na lang sa kanyang tabi. Huwag kang gumawa ng kahit anong sobra-sobra. Sagutin ang lahat ng gusto niyang malaman. Itaas ang kanyang prioridad. Sa pinakamataas na antas. Itatala ko ito sa iyong sistema." Si Elizabeth ay tumitig na may malalaking mata. Nakaharap sa mga mata na walang damdamin. Gabi. Pista ng pasasalamat sa guro. Ang atmosfera ay talagang masigla. Nang pumasok ako, nakatuon ang lahat ng mga mata sa akin. Nakatayo ako sa aking lugar. Isang tingin na may pag-aalinlangan ang dumaan sa mga naroroon. Ang mga tao dito, ilan sa kanila ang mga banyagang insekto. Nang mga oras na yon, ang pangulo ng klase ay kusang lumapit. "Itim na Soro, sa wakas nandito ka na. Inantay ka namin ng matagal. Halika, halika. Agad, maupo ka na." Ang guro namin ay nagsabi. Ito marahil ang huli naming salusalo bilang klase. Matapos ng matanda na yon sa pagkakataong ito, kailangan niyang dalhin ang mga bata sa isang paglalakbay. Wala na siyang oras para sa aming pasasalamat na salusalo. Kaya't ito ay kailangang ipagpaliban. "Oh, talaga? Tungkol sa dahilan na ito, hindi ko masasabi." Kinuha ko ang mga chopstick. "Bakit niyo ako tinitingnan? Kumakain tayo. Maaaring huli na itong pagkakataon na magkikita tayo. Kung may gusto tayong sabihin, ilabas na natin. Huwag tayong magiwan ng mga panghihinayang." May sinasabi ang pangulo ng klase dito. At isang babae sa tabi na may ponytail. Isang babae na may salamin ang nag-aalinlangan na tumayo. Ito ang tagapangasiwa ng pag-aaral. Ngayon ay may hawak na sulat. Nagsalita siya ng may pagdududa. "Yung itim na rusa, may nais akong sabihin sa'yo. Maari ba tayong pumunta doon upang magsalita?" Ipinakita niya ang daanan sa kabila. Ngunit tumango ako ng hindi. "Anuman ay sabihin natin dito." "Ito." Nagatubiling sandali ang babae. "Itim na rusa, matagal ko nang nais sabihin sa'yo." Ang mga salitang ito ay mula sa puso. Sumandal ako sa upuan. May hitsura ng masigasig na nakikinig. Ngunit nang marinig ko ito, bigla akong nagtataas ng kamay. Sa napakabilis na paraan, agad kong pinigilan ang dahan-dahang sumusugod na pangil mula sa likod. Nagtaka ang babae. Nakatitig siya sa kanyang nahuling kamay ng halimaw. Dahan-dahan akong lumingon. "Hindi iyan galing sa puso mo, kundi mga salitang puno ng damdamin." Humarap ako at sinipa ang kanyang katawan. Ipinagpag siya palayo. Kasabay nito, inilabas ko ang oras na tagapagdala. Ipinatong ito sa aking bewang. Naisip ko na ang sitwasyon ay medyo masama. Ngunit hindi ko akalain niya. Ang buong klase ay napalitan ng anyo ng mga kakaibang insekto. Nang makita ng grupong ito ang learning committee na natanggal sa isang sipa, samantalang sila'y walang pakialam. Kaya't malinaw na ang sagot. "Hari ng sandali, magpalit ng anyo. Ang gusto ninyo, wala nang iba kundi ang aking kapangyarihan."
Sama-sama na. Ang pinuno ng klase na kanina pa ay maayos, ngayon ay bahagyang nakatungo. Ang kanyang mukha ay tila madilim at nakakatakot. Totoo, yung gago na si Wang Lin ay nagalit ng walang dahilan. Pero naglakas loob ka pang dumating. Yung kapangyarihan mong kayang sirain ang mundo. Nasa amin na ang mga kakaibang insekto. Sa susunod na sandali, mahigit 4 na po ang nagbago ng anyo sa mga kakaibang insekto. Sa mga kalye ng Nanjing City, isang sasakyan na nakatalaga sa kagawaran ng seguridad ng mga kabalyero ay nakaparada sa tabi ng daan. Sa tanggapan ng impormasyon, may balita na ba tungkol sa Diablo? Tumayo si Zuhan, at nagtanong, wala pang balita sa ngayon. Ang kanyang mga kasamahan ay tumingin sa kanilang dalang tablet. Wala pang bagong balita mula sa Departamento ng Impormasyon. Ngunit pagkasabi ko nito, may bagong balita na lumabas. Isa pa, ito ay isang agarang balita. Kapatid na Zhu, pinakabago mula sa Departamento ng Impormasyon. Sa isang restoran sa rehiyong ito, may mga bakas ng mga kakaibang insekto. Ang mga nasasakupan ay nagulat, at hindi maiwasang lumaki ang kanilang mga mata. At ang Departamento ng Impormasyon ay bagong nakumpirma na pumasok ang hari ng demonyo sa restoran na yon. Bilisan mo, umalis na tayo. Sa pagkakataong ito, huwag nating hayaang makatakas ang hari ng demonyo. Sa loob ng restoran, ang napakalaking bilang ng mga uod ay naglalabas ng matutulis na sigaw. Sandaling napuno ang buong silid. Bigla, dahan-dahang bumukas ang pinto ng silid. At pumasok ang guro at 2 guro. Nang makita nila ako, sila ay nagpakita ng malupit na ngiti. Itim na fox, ikaw ang hari ng demonyo na may kapangyarihan upang wasakin ang mundo. Aking estudyante, ibalik mo ang iyong kapangyarihan. Ibigay pabalik kay guro, at pagkatapos maging isa sa amin. Sa susunod na sandali, ang kanyang katawan ay lumaki rin, at lumitaw ang violin beetle. Ang 4 na malalaking insekto ay umatake. Habang tinitingnan ang grupong ito ng malupit na insekto, dahan-dahan kong inilabas ang gintong sinturon. Dumating ako dito na may isang layunin lamang. At iyon ay upang sabihin sa inyo, bakit ako ang Panginoon, at kayo ay mga insekto lamang. Kristal ng hari ng pagsamba. Pindutin ang dial. Lumabas ang maskarang kabalyero ng pagsamba. Ang mga atletang naging kuto ay biglang umatake. Isang talon pataas. Agad-agad na sumugod sa harap ko. Bang! Biglang umabot ang isang mabigat na tunog. Nakita kong ang kuto ay biglang nanigas. Naglabas ng malungkot na sigaw. Sumabog sa lugar. Binalik ko ang aking kamao. Isang suntok patay agad. Hari ng pagsamba. Ito ay nasa antas ng pagkakabihag ng mga demonyo. Ang pag-atake sa mga insekto ay talagang isang pagbagsak ng antas. Nakita ng mga insekto ang kanilang kasama na pinatay agad. Agad silang nagtinginan sa isa't isa. Talaga bang ang demonyong ito ay nasa pinakamahina niyang estado? Ang guro sa klase na may anyo ng isang salin ng alpha ay unang gumawa ng desisyon. Magkasama na alikabok. Kailangan ng talunin ang demonyo bago dumating ang ibang puwersa. Sa susunod na sandali, 3 insekto ang pumasok sa estado ng pagtaas. Ang kanilang katawan ay biglang nawala sa dating lugar. Para sa inyo, gamitin na lang ang bagay na ito. Nagbigay ako ng isang malamig na hininga ng paghamak. Sabay-sabay kong pinindot ang 3 gintong estatwa sa aking katawan. Inchers, magmaneho. Nang lumitaw ang mga insekto na umaatake, 3 maskarang kabalyero ang biglang nagpakita. Sa lokasyon ng hotel, ang kagawaran ng seguridad ng mga kabalyero ay matagal nang nakarating. Inilikas ang mga tao sa paligid ng hotel. Kapag nakarating na si Zuhan, nakita niya ang biglang pagsabog na nangyari sa loob ng hotel. Nakakunot ang kanyang noo. Ano ang sitwasyon? Ang mga surveillance camera sa loob ng hotel ay nawasak na ng mga kakaibang insekto. Hindi kami sigurado sa tiyak na sitwasyon. Umiling ang namumuno sa lugar mula sa kagawaran ng logistic. Pero sa tingin, mukhang nagpapatuloy pa ang laban. Alam ko na, kayo ang magbawal sa lugar, at alagaan ang mga susunod na bagay. Ako ang bahala sa pagluta sa demonyo. Sabi ni Zuhan, kumuha ng isang asul na puwersa ng baril. Ang tagapagsalaysay ng maskarang kabalyero Raiden. Itinaas ang hawakan ng pagsasakatawan. Sa itaas ng langit may lumitaw na alon. Ang kagamitan ng insekto Raiden ay bumaba mula sa langit. Isang makapal na asul at puting nakasuot ng armor ang nagsimulang lumitaw mula sa braso. Nakasuot ng sandata. Halika, hayaan mong makita ko. Ang tinatawag na demonyong hari. Ano ang nangyayari? Hawak niya ang baril. Pumasok sa loob ng restoran. Pagkapasok niya, narinig niya ang malalakas na tunog sa itaas. Sa susunod na sandali, ang kisam ay sumabog. Agad na dumaan ang ilang anyo. Sa sandaling iyon, nakita ni San Zuhan. Ang mga iyon ay mga insekto na tumatakbo. At kasunod nito, maraming larva. Lahat ay tumalon mula sa nagdaang malaking butas. Tumatakas. Ngunit sa sandaling iyon, sa sentro ng insekto na milipede, sa itaas ng mga sambayanan ng mga larva, biglang nagliwanag ng madilim na pulang liwanag. Para bang mga sinag ng liwanag, tumama sa kanilang mga ulo, at bigla itong kumalat. Ayan ang madilim na pulang spiral. Kasunod nito, sa sandaling nagsimula ang atake ng madilim na pulang pangungkat. Lahat ng kakaibang insekto, sunod-sunod na sumabog. Kasabay nito, ang mga violin beetle na kakaibang insekto ay walang habas na tumakbo. Isang pulang sports car ang biglang lumabas. Ang karera ng nakatutok na driver. Pagsasagawa ng nalalapat na atake, buksan ang accelerator ng todo.
Matinding bumangga ang kotse sa isang grupo ng mga kakaibang insekto. Biglang nagsimula itong umikot ng patuloy na bumibilis. Isama ang lahat ng natitirang kakaibang insekto. Kasunod ay tumalon ang katawan. Sa pamamagitan ng mabilis na pag-ikot ng sports car. Gumamit ng nakamamatay na atake ng bersyon ng maliit na demonyo. Kasabay ng napakalakas na tunog ng pagsabog. Nawasak ang lahat ng kakaibang insekto. Ang hangin ay sumiklab sa bulwagan. Sa isang iglap nagumapaw ang alikabok. Ubo. Inalog ni Zuhan ang kanyang kamay. Upang alisin ang usok sa kanyang harapan. Yan ba ang kabayo? Sino ang isa pang maskarang kabalyero? Hindi ba rito ang demonyo? Bakit may iba pang mga kabalyero? Hindi ba ibang puwersa? Dumating na sa Timog Jiang. Nakatuon ang kanyang mga mata. Nais niyang linawin ang sitwasyon. Mahigpit na hawak ang kanyang. Maginat sa paligid. Nawala na ang usok. Nakita niya ng bahagya ang isang anino. Demonyo. Ito ay ang magarang katawan ng hari ng sandali ng paghaharap sa mga demonyo. Sandali. Bakit ito ay ginintuang kulay? Hindi ba dapat ito ay pilak? May kaunting kulay rosas ba ito? At sa oras na ito, nakatuon din ako sa kanya. Ang mga tao ng kagawaran ng seguridad ng mga kabalyero. Hindi ko inasahan na ang maskarang kabalyero na ito. Pero siya ay masayang tao. Pagkatapos ng lahat, siya ang nag-iisa. Ang maskarang kabalyero na pinatay ng isang armas ng tao. Demonyo. Agad na itinaas ni Zuhan ang kanyang. Matagal na kitang hinahabol. Ikaw ay nagpasya na magbago at sumama sa akin. Handa na silang magdusa ng kaunti. Dadalhin kita pabalik. May tanong sa aking mukha sa likod ng maskara. Ako'y labis na naguguluhan. Saan mo nakuha ang lakas ng loob na sabihin yon? Siyempre, dahil sa akin. Habang nagsasalita si Zuhan, naghahanda ang daliri na pindutin ang gatilyo. Ngunit sa mga oras na yon, sa naglalaho na usok ng baril, isang anyo ang biglang sumulpot. Ang Diyos ng araw, Kadu. Ang kutsilyo sa kanyang kamay ay biglang tumaga. Paano mangyayari yon? Ang maskarang kabalyerong ito, wala pa bang may angkop na tagapagsagawa? Nagulat si Zuhan, agad na nagtatanggol sa mga atake. Ngunit sa huli, siya'y tinaga ng kutsilyo sa dibdib. Sa pagputok ng mga spark, ang katawan ay natumba at umatras. Nahihirapan na panatilihin ang kanyang katawan. Hawak ang dibdib. Naglakas loob na magpahayag ng hindi pagkakasundo. Anong ginagawa mo, Kadu? Ako si Liting ng Timog Jiang Execution Department. Bakit mo ako inaatake? Ang pangunahing layunin ngayon ay talunin ang demonyo. Ngunit hindi pa natatapos ang kanyang sinasabi. Tuluyang nawala ang usok ng labanan sa buong restaurant. Maskarang kabalyero face. Maskarang kabalyero Chari. Sabay-sabay silang nakatayo sa aking harapan. Para bang mga tapat na kabalyero na nagbabantay sa kanilang hari. Laking gulat ni Zuhan. Hindi makapaniwala. Hindi ito tama. Chari. Narinig na ni Zuhan. Ayon sa balita, nakaistasyon sa Shanghai sa Shenzhen. Tungkol sa isa pang kabalyero, hindi niya pa ito nakita. Pero kilala niya si Kado. Na tinaguri ang Diyos ng araw. Pero dahil sa kinakailangan ng Kado insect device, ang mga hinihingi para sa angkop na gumagamit ay masyadong mahigpit. Hanggang ngayon, hindi pa natagpuan ang wastong kandidato. Kailan kaya magkakaroon ng angkop na gumagamit? At siya pa ay nandito sa Nanjiang. At tumutulong kay Demon King. Hindi maunawaan ni Zuhan. Pero bigla akong pumitik. Para harapin ka. Kado ang pinakaangkop. Salamat sa inyong pagsisikap. Inchers. Chari. Nang bumagsak ang tunog. Sa isang iglap, bahagyang tumango ang dalawang kabalyero. Ang katawan ay dahan-dahang naglalaho. Para bang hindi kailanman ito nagpakita. Nagtakaw si Zuhan ng kanyang mga mata. Ang kanyang isip ay nayanig. Isang piraso ng lamig ang umakyat mula sa kanyang likod. Walang nagbabalat. Paano magkakaroon na walang nagbabagong anyo? Ito ay isang ilusyon dulot ng projection. Impossible. Ang pinsalang dulot sa akin ni Jado kanina ay tunay na umiiral. Imposible na ito ay isang ilusyon. Siya ay labis na nabagabag. Ang kanyang kamay na mahigpit na humahawak sa rating gun ay nagsimulang magpawis. Huwag nang maghinala. Ito na ang tunay na maskarang kabalyero. Tumaas ang aking kilay. Hayaan mo akong makita. Ano ang batayan mo sa mga sinabi mong iyon kanina? Pagkatapos ng kanyang mga salita, hawak ni Jedo, ang Diyos ng araw, ang kanyang kunay na kutsilyo. Bigla itong umatake. Walang oras upang mag-isip pa. Agad na hinila ni Zuhan ang kanyang rating gun. Cast-off na sumabog na armor. Ang pinakamabigat at pinakamahirap na armor ay nagsimulang humiwalay sa mga gapos. Sabay-sabay itong sumabog. Ang mga piraso ng armor ay sumabog at lumipad. Tumakas sila patungo sa katawan ni Jedo. Sinubukan na itigil ang paglapit ng kalaban. Ngunit patuloy na umuugoy ng kanyang katawan si Jedo. Madali niyang naiiwasan ang sumasabog na baluti. Walang anumang pagbagal sa paglapit. Ang kutsilyong kunwaring pangatake ay biglang tumusok. Agad na itinaas ni Zuhan ang kanyang Thunder Dragon Gun upang hadlangan. Kasabay nito, iniikot niya ang kanyang pulso. Itinutok ang baril sa katawan ni Jeto. Ngunit pinindot ang gatilyo. Ngunit ang bala ay sumunod sa daan na mabilis na inikot ni Jeto ang kanyang ulo. Dumaan ng mabilis.